Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan mang damo ka pa. Magkasama sa iisang pahina. Libre lang ang umintag sumika. Umiyak, tumawa at manampalataya. Hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang saya. Yung pare-pare, kuya't ate, ilabas ang tigas mo. Ang kwento mo at kwento ko, i-ABP-yan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa ating saya, dahil ABP na. Good evening! Welcome! This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topic, Season 7. Episode 9. And today is January 31st, 2025. Last day Oh, of yeah. January. And it's a Friday night. It's a Friday the 31st. Wow. Iba pala, no? Oh. Binaliktad yung The 13. 13th. Oo nga, kinaman ako sa ko. Oo nga pala. Ayan. Good evening, Tata Bird. Good evening, Jen. And good evening, Senyor, wherever you are. Yes. We miss you, Senyor. Miss you. Ayan. Good Yeah. evening din po sa ating mga audience. Yeah. Sa ating viewers. Mhm. Kamusta po? Ayan. Friday sweldo. So, good luck po sa sweldo nila. Oh, yung medyo may proposals na tataasan natin ng 200 ang sweldo ng mga nagtatrabaho. Ay, thank you, Lord. Unfortunately, yung mga nagtatrabaho sa bukid, mga farmers, hindi kasali. Wala po. Wala kasi yun eh. Di ba pwede lahat, Tata Bert? Pag nagtaas, lahat itaas din po. Eh, Kasi pare-pareho lang Ang problema, sino yung magbibigay sa mga farmers? Wala. Bibigyan lang. Para siguro, sana bigyan lang kahit na paano incentives or whatever na. No? Opo. Para hindi magreklamo, nagre-reklamo kasi yung mga ano kasi. Dahil wala nga naman sila eh. Yun po. Ako po. Ayan. Anyway, may mga nakakalungkot na pangyayari ngayong araw na ito. Una muna, local, no? Yung ating magaling na congressman from Bicol, Albay, I think, si Ed Selagman. Namayapan na rin po at the age of 82. Bilib ako dyan sa congressman yan. Condolence Isa yan sa matatawag ko na talagang ginagawa yung kanyang trabaho bilang isang representative ng Albay. Condolence po sa mga sa pamilya at mga nagmamahal kay Edsel Lagman. Yes po. Condolence. And then talagang dumadami na naman yung mga nagkakasakit ng influenza-like virus. Kaya ingat-ingat lang po, no? Yung pabago-bago ng weather. Katulad dito sa Manila, sa umaga, pagising mo, malamig. Then pagdating ng medyo magtatanghali, maghahapon, hanggang siguro mga around 4 o'clock. And after nun, mainit naman. Pagdating na naman ng late afternoon, sa gabi, eto na naman ang taglaman, malamig na naman. Kaya, ingat-ingat lang po at sa ating mga health, no? Yes. Inom lang po ng vitamins. Mga natural po. Ayan. Mga orange, calamansi. Diba? Sa international scene, wow, 67 katao ang ika nga namatay doon sa collision between an airliner and a Black Hawk chopper ng US. Mismo sa US nangyari po yan. 67 ang matatawag na confirm dead sa pangyayari yun. Sana naman yung ganitong wag nang maulit pa. Opo. Ay, pero suddenly, 67 na katao kaagad. At isa so far ang napasama diyan sa isang Pilipino nga pala ang napasama diyan according to the news.
condolence po sa lahat ng pamilya, lalo na po dun sa ating kapwa Pilipino. Tsaka, ano siya, Tata Bert, majority po kasi mga teenager, tas mga athletes po ng Oo, yun. ice skating. So, sayang po, malaki pa po sana yung future nila. Pero, baka oras na rin po talaga. Pagparin na lang po natin yung Yan. kanilang kaluluwa para sa pamilya po nila. So, para ayoko nang manganap ng balita kasi pagka medyo nakakalungkot, Nakakalungkot. nadadagdagan. Tama na yung tatlo na yun. Sige po, Tata Bert. Ayan. Ako, Tata Bert, may good news naman ako. Oo, yes. Wow. Yan, kailangan natin yan. Yes, ayan. Congratulations po. Kung naalala niyo pa si EJ Obiena, isa po siya sa ating pinambato ng Olympics. Ayan. So, ngayon po, nanalo po siyang silver sa isang competition po sa Germany. So, congratulations, Congrats! EJ. Thank you. EJ. Ayan. Thank you po. Pinoy Pride. Mhm. So, ano pa po ba? Meron pong, hindi naman siya atleta, pero Tata Bert, pinanganak po siyang, deaf po, bingi po, no? Tama, bingi. Oo, Deaf, no? deaf, Ako. Pinanganak po siyang bingi, tapos, ngayon, lead passer po siya. Uy. So, grabe. Yun nga, sabi nga po niya na hindi dahilan yung disability Yes, para tama. ma-reach mo yung pangarap mo. Yeah. So, sobrang saludo kami sa'yo kasi nagtyaga ka, nagsipag at di ka bumigay. Ayan, pinagpatuloy mo yung pangarap mo. Yan. Yan, Kakatuwa maganda. mga No? ganyan. Opo. Mga ika nga, encouragement. Yes. Meron encouragement yung mga ganyan. Ano Opo. yan. Kakatuwa. Kakatuwa. So, isipin nyo, siya bingi, pero parang sa mga normal na masasabi po natin, no? Parang kung kaya ng mga may PWD, kahit iba nga nagtatrabaho, di ba, Tata Bert? Natutuwa ako, Tata Bert, sa ibang restaurant, may nakikita ako. Sorry, hindi po to sponsored, pero for example, sa Burger King, meron silang mga matatandang empleyado. So, at sa lahat po Oo. na nag-employ ng matanda or meron pa po ako, nakalimutan ko na saan po eh. Ano naman siya, Tata Bert, hindi ano eh. Yung Iba-iba. parang duling, basta iba-iba po. So, nakakatuwa. Binibigyan lang ng chance at Opo. least yung gano'n. No? Kasi kaya naman nila, hindi Oo naman yun naman. yung Oo hindrance naman. para, di ba? So, saludo po ako sa mga may-ari po ng mga business or restaurants. Yes. Sana dumami pa po, Tata Bert. Oo. Kasi marami pang ano eh. Marami nang may kaya talaga. Minsan, Naku, pwede pa. Ika nga eh, Opo. di, bigyan natin ng pagkakataon Opo. na ikapatunayan ng kanilang sarili na pwede pa sila na magtrabaho. Yes, Ganun po correct. yun. May silbi pa sila, ika nga, na matatawa. oo, habang buhay ka, Mm-mm. marami ka pang pwedeng gawin. At sunod ko dyan, Tata Bert, yung ating economy, no, tumaas daw siya ng 5.6%. Ayun, oo. So, yung sabi mo nga, so na-realize ko, maganda yun. So, imagine kapag ang daming Pilipinong nagtatrabaho din, pwede pang tumaas. Kasi tumaas na yan despite sa bagyo, despite sa mga kung ano-anong disaster. At Kaya ang natin. 5.8% na yan, hindi, ano yan, Hindi. magandang Number siya. Magandang number yan. Oo. Congrats po sa ating lahat na Pinoy. Nakailang, ano na ba yung viewers natin? Yan. Sandra, ilang viewers na tayo? 4. 4. Wow, dami po. Dami 4,000. Batiin ko lang po sila, Tata Bert. Good evening po sa number 1 fan natin na si Miss Erlinda Umania. Grabe, loyalty nito. Oo nga eh. Ewan ko bakit gusto ko talaga makilala yung babae. Oo nga. Comment mo, Miss Linda, yung number mo para tawagan kayo ni Tata Bert. Papakilala ko po kayo. Yan. Si Kuya Joseph. Speaking Hi, Joseph. of, Tata Bert, kamusta Hi. ang Manawag Oo nga pala, pilgrimage? yung pilgrimage namin kahapon sa Manawag, napakagandang Thank you, masasabi, Lord. no? Dahil ika nga, mula sa pag-alis dito, papunta roon, very smooth, walang mga Thank you, delay o naging problema at halos sa pagdating pa na yun, may enough na kami para umabot doon sa simba, sa misa. Thank you, Lord. Napakaganda. And then, yung mga bagay na ginagawa. At nagkaroon din kami ng rosary doon, ha? Nag-rosary kami doon. Ay, talaga. Pero hindi yung gamit ng rosary natin dito. Ang gamit mismo, yung rosary na para doon sa Yung usual po. Manawag, yung usual. Okay. Doon din po sa Hindi, lumabas kami. okay. Doon sa malapit sa inaakyatan, papunta doon sa kay Mama Mary doon. Yung may mga pews po Yes, doon. yes, Ay, yes, yes. ganda Oo, naman. kaya- Thank you, Lord.
At ang nanguna sa rosary namin yun, si Irene. Alam niya eh. Ate Irene. Thanks, Irene. Yeah, thank you po. Thank you din sa inyo, Tata Bert, Miss Linda, at sa lahat po ng sumama po kasi may mga bago po kayong kasama eh. So, napakagandang ano po niya. Pati sila, mababakas mo Yes. naman sa... Meron yung isa doon na gusto niyang magpatotoo, sabi niya. Kala ko naman sasabihin na niya sa akin, hindi pa sa ano raw, bukas daw niya sasabihin sa hearing. Talaga sinuspend pa eh. Pagpatotoo, sorry, Maganda raw, magandang, hindi, parang magsishare siya ng kung ano man yung na-experience na Wow, doon. parang Mukhang testimony. maganda. Maganda. Something like that. Wow. Tama, magbibigay ng testimony. Grabe. Abangan po natin bukas yan sa healing, kung ano man po yun. Thank you, Lord. Talagang ramdam po namin yung guidance pa rin ni Lord. Totoo yun. Opo. Tsaka ramdam ko na pinagdasal din po ni Senyor talaga yung... Kahit nawala si Senyor doon, in Oo. spirit, kasama natin siya. Ramdam na Yes. ramdam mo. Thank you talaga. Ang bait po ng Diyos. Ayan po. Ayan. And then po, kay Miss Joyce Panganiban, good evening po. Mamita, Tita Nati, and Kuya Ente. Ay. Hello po. Baka, ngayon po, baka manibago po kayo sa babasahin po namin bagong libro po ng Biblia. Natapos na po natin. Natapos na yung yung kantang awit. awit. At Ayan. ngayon naman, kawikaan. Yes. Ayan. Okay po. Okay. Meron ka pa pong mga Tata Bert? So, Balita? wala naman na. Basta kung sa gamutan bukas, meron po yan. Yes. No? And nasa 122nd, 23rd. 22nd. 22nd, yung lecture bukas. Yes. Opo. Yan. Thank you din, Tata Bert, at pinagpapatuloy mo ang lecture. Thank you sa Ginagawa naman natin kung ano yung makakaya natin. At kaya-kaya mo naman, Tata Bert. Thank you. Ayan. Ang nakakatawa nga yung lecture noong nakaraan, no? Meron isang nagtanong sa akin na anong tanong pa niya Tata Bert, sabi niya, masama si Lucifer, sabi niya. Oh. Bakit hindi siya pinaparusahan ng Diyos? Nasagot niya Ganda. Ako hindi ko masasagot kung masama si Lucifer. Pero may ginawa siya na hindi maganda sa Diyos. Kumbaga sa sumira siya sa tiwala ng Diyos. At dahil, bakit daw hindi pinaparusa? Ang Diyos kasi hindi nagpaparusa. Inilagay na ng Diyos yung mga bagay-bagay. Kasama na sa inilagay niya yung karma. So, hindi nagpaparusa ang Diyos, pero ang nagparusa kay Lucifer, yung sarili niyang ginawa niya na hindi maganda. Yun ang parusa niya. Nag-isip yun pero naisip na napangiti siya. Salamat Tata Bert sa sagot mo, ha? Naliwanagan, sabi parang naliwanagan siya Ganyan. At natuwa rin ako, ika nga nasagot ko yung tanong niya sa ganang pamamaraan. And I think naman, sa akin pa rin tama. Wala rin ibang explanation ako mahugot, kundi yun At satisfied naman siya. Opo, Tata Bert, tsaka yung pag-explain mo, malinaw na simple. Kumbaga, maintindihan po agad nung nagtanong. Oo, sabi ko Nasagot mo kasi, siya ng maayos. hindi kasi pwede magparusa ang Diyos Pag nagparusa ang Diyos, hindi na siya Diyos. Supposedly ang Diyos is ever merciful. Amen. Yun ang unang malalabag pag nagparusa ang Diyos Yes po. So yung karma mismo, yung tao mismo, yung ginawa niya siya mismo ang gumawa sa sarili niya. Correct. Tama yun, Tata Bert, sa mga desisyon na Ah, pag binalikan mo rin po yung mga turo ni Senyor, sasabi ni Senyor na, hinugot yun na wala namang taong masama, talagang masama, pinanganak kang masama. May mga taong nagkakamali lamang at mali mga desisyon na nagagawa. At salamat kay Albert sa tanong niyang iyon. Thank you po. Thank you din, Tata Bert. Ganda po talaga ng nakakatuwa. Ayan. Okay po. So ngayon po, Bible Friday po tayo. Dahil nag-Chinese New Year episode po kami no Tuesday. Sana nagustuhan niyo po. Kasi napaka-spiritual and solemn po nung ginawa namin. Tsaka yung pinaghandaan namin na kanta ni Jet noon. Marami raw natuwa. Ang problema, hindi nila maintindihan ko. Tata Bert po
po Sa namin. totoo po, kahit na kami hindi namin maintindihan, pero maganda lang talaga yung kanta. Direk. Isang direct po yung nagsuggest. Thank you po, direct. Ganda-ganda nung intro namin. Abangan niyo yan. Ayun, speaking of karma, tatabert, abangan niyo sa Tuesday tungkol sa karma yan. Ganon? Opo, AGT. So, Malamang sakto. abangan nila yan. Opo, Mm. sakto. Karma on free will. Mm. Ayan. So, ready ka na po ba, Tata Bert? Okay, sige. Okay. Ako, gusto mo, Tata Bert, ako na po Oh, sige, mauna pwede yan. para pahinga Pwede. ka po muna. Okay. No problem po. Ayan po, so sa mga bagong pasok po, nanonood, nagbabasa po kami ng Bible by the chapter para mas maintindihan po natin ang umpisa, gitna, at huli. Kasi pag nagbabasa rin po tayo ng kahit anong libro, wala naman po nag-uumpisa sa gitna. So, buong chapter po yung binabasa namin at ngayon na po nasa ikadalawamput libro na po tayo ng Biblia, 20th. 20th. Yes. And sa English po, Proverbs, sa Tagalog, kawikaan. Yeah. So, ang kawikaan po kasi, kung nasundan niyo po, or kung alam niyo din po si Haring Solomon, ay grabe po ang karunungan ng haring ito. So, Yan kasi yung hiningi niya sa Diyos, yung Oo. wisdom. and nagamit niya sa tamang paraan, Oo. Tata Bert, at itinuro niya po sa mga, kahit sino po, Yeah. estudyante or mga tao po. So, ito po, ayan, chapter 1, ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatawa ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturuang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Payo sa mga kabataan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama, at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Kung sabihin nilang, halika't tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit, walang awang papatayin, at sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ating samsamin ang lahat nilang kagamitan, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamsam, bibigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwi na ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari. Kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Ang paanyaya ng karunungan. Karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas ng mga muog. Ang ugong niya'y narinig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy na itong mga panawagan ko sa inyo.
ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Winalaang-bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan, kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, tinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako ngunit hindi masusumpungan, pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahahalagahan. Kay Yahweh ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pa ngang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa, at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, manananahan ng tiwasay. Mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ganda, Tata Oo. Bert? Yes. Siguro, Tata Bert, ako ang masasabi ko dito, wala nang ibang oras para gustuhin mong matuto na magkaroon ng karunungan. Kumbaga, may mga pangyayari na yun yung magtuturo sa'yo. Pwedeng katalinuhan. Pero yung karunungan, kumbaga, wag mo na ipasantabi, lalo na't may mga nagbibigay sa'yo ng mga advice. Example na lang si Senyor. Lagi tayo gusto humingi ng advice sa kanya. Oo, ang dami. Diba? Dami po natin. Bata, matanda, kahit ano po. Pero pag nagbigay na siya, doon na papasok yung tigas ng ulo natin na hindi natin siya papakinggan. Papakinggan natin yung gusto natin. Minsan kasi may mga tao na ang gusto nilang marinig na advice, yung gusto rin nila. Di na uubra minsan Oo. eh. Tama. Ba't ka pa humingi? Kung may Kaya, gusto ka palang sundin na sa iyo. So, maganda yung sinabi niya dito na talagang lalo ka lang magiging mangmang kung lagi mong paiiralin yung tigas ng ulo mo. Pero tama rin yung sinabi niya dito, na sinasabi rin to ni Senyor Tata Bert yung buhay mo papayapa pag nakinig ka. Sama. Iba talaga. Yung nakinig ka at ginawa mo, practice mo, hindi lang kinig kasi pwede kinig, di mo iniintindi. Makinig ka, intindihin mo, gawin mo. So, kumbaga sa amin kung makikita nyo dito, sa mga nakikinig, kung mapapansin mo, sila talaga yung maganda ang buhay. Kumbaga, masabi na natin, sila yung, kasi, yung hindi natatakot, hindi ikinakahiya kung ano man yung mga pangyayari. So, doon mo makikita yun. Lalo na yung mga magulang, no? Once na pinayuan kayo ng inyong mga magulang, hindi naman kayo ipapahamak. Sundin niyo po yun, hindi naman kayo ililigaw ng inyong magulang. Numero unong nagmamahal sa inyo ay ang inyong magulang. Kaya never na bibigyan kayo ng payo na hindi nyo ikauunlad. Sunod lang. Thank you, Tata Bert. Yan po. So, sa chapter 2 na po tayo, ang kahalagahan ng karunungan. Ako nang papasa. Ay, Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pang-unaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin, at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. At matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid, ang pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan,
at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katuwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Padadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unaway maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiya ay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwala niya. Kaya naman, ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ngunit ang masama sa lupa ay mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Well, nandito po naman, no? Ipinapaliwanag po rito ang kahalaga ng karunungan. Numero 1 karunungan ay yung kaalaman sa paniniwala sa Diyos. At ang unang kaalaman, malaman po natin ang itinuturo ng Diyos. Ano po yun? Pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa. Lalo't higit yung sinabi ni Kristo. Ano man ang ginawa mo sa aking abang kapatid, ay ginawa mo sa akin. Remember, sundin lang po natin yung pangaral na yan, hinding-hindi ka maliligaw. Ang kaunlaran na hinahanap mo, kung yan ang magiging focus ng atensyon o ng magiging gabay mo, yung aral na iyan, makakamit mo ang kasaganahan sa lahat ng bagay. Makakamit mo ang kabutihan sa lahat ng bagay. Makakamit mo ang kaunlaran sa lahat ng bagay kung ang gabay mo ay yung aral na ibinigay ni Kristo sa atin. Mahalin mo ang iyong kapwa. Lalo't higit yung aking abang kapatid na sinabi ni Kristo. Doon ako nagtataka, no? Bakit sabi ni Kristo yung aking abang kapatid? Hindi niya sinabi na yung iyong abang kapatid. Bakit aking? Bakit aking? Ang iniisip ko dyan, no, mas binigyan niya yung affinity. Yung mas malapit, kung matatawag na mas malapit sa kanya, yung kanyang abang kapatid. Diba? Hindi niya sinabi yung iyong abang kapatid. Yung aking abang kapatid. The closest yung isa sa kanya, the better. Ina-analyze ko mga ganun eh. Laging sa kanyang pagmamayari yung pagsabi Yun. niya. Mas malapit sa Mas kanya malapit. yung ganung ano. Yun ang aking paliwanag dito sa ano nito. Kahalagahan ng karunungan. Hindi ka talaga maliligaw pagka ang ikangagabay mo ay yung aral na ibinigay ni Kristo. Although ang binabasa natin nung panahon ni Solomon,
kung i-apply po natin sa makabagong panahon, yun po ang sa aking masasabi. Yun. Ganun pa rin po Oo, dapat ganun pa gawin. rin. Sa akin, Tata Bert, may naano naman akong tanong. Gaano ba kahirap magpakabuti o gumawa ng mabuti? Bakit, di ba, bakit may mga tao pa rin mas pinipili nilang gumawa ng masama? Totoo. Bakit po kaya? Ano ba ang ano? Ang masasagot ko lang yan, sabi nila, napakahirap ng mabuti dahil yung kabutihan na gustong gawain ay humahadlang doon sa pansarili nilang kagustuhan. Ayun. Tama. Ganun. Kaya yung iba naliligaw ng gusto dahil mas ginusto nila yung halimbawa kayamanan. Opo. Mas gusto nilang makuha yung kayamanan sa madaling paraan. Opo. Pag ginusto na nila yung ganon, gagawa na sila ng hindi maganda. Tama po. Oo Yun. nga, Tata Bert. Talagang makikita niyo yung contrast na Mm. pag gumawa ka ng mabuti, kumbaga dalawa yan eh. Gumagawa ka ng mabuti dahil hindi para sa sarili, para sa ibang tao. Mm. Ngayon, makikita mo, yung gumagawa ng masama kasi pan sarili nila. So, Pansarili. dalawa lang yan. Para sa sarili mo ba Yes. o para sa ibang tao? Parang doon lang Doon naglalaro, lang no? yung pansarili na kagad ang ayaw mo, hindi mo Tama. iisipin yung kapwa. Opo. Kasi pag inisip mo, magnakaw ka, magkidnap ka, Pansarili yan. mangurap ka. Pansarili yan. Di ba? Ganun, oo. Kaya, oo Yan, eh. kaya tama ang mga sinasabi ni si Jota. Pag Okay. inuna mo ang sarili, ay nako. Wala Iba na. talaga. Oo, Iba na, iba maliligaw talaga. na. Maliligaw po ng landas. Kaya tsaka dun po sa kantang, kaya ang ganda ng kantang yun, yung walang sinumang nabubuhay para sa sarili lang. Wala talaga eh. Kasi kung isipin mo, kung sarili mo lang, di sana ikaw lang. Hmm. Ikaw lang yung binuhay. Pero bakit ang dami natin? Kaya- Bakit lahat tayo konektado? Hmm. Hindi naman pwedeng walang dahilan yung Diyos. Yeah. No? Yeah. Thank you, Tata Bert. Thank Sinagot you, mo po yung Renje. tanong ko. Ayan po. Ayan, so pwede po kayong tanong kasi kaya po ni Tata Bert. Biglang kinikayat. Basta hindi ako humihiwalay sa turo ni Senyor. Yes, tama po, Tata Bert. Ayan po. Chapter 3. Payo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin, upang ika'y patubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang bighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nangaapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan. Tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alin mga lahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanan dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman, at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig.
Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig. Pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Ang matiwasay na pamumuhay. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. Pagkat dulot nito ay masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay. Sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalahanin. At lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihin, bumalik ka't bukas ibibigay. Magipagpabukas. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan, na sa iyo'y umaasa at may tiwalang lubusan. Huwag makikipag-away na walang sapat na dahilan, kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang maiinggit sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktod, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Grabe ah. Parang, Senyor, ikaw lang yung mas modern lang yung Tagalog mo, Senyor. May Tagish ka dito. Pero sobrang, po. Sa akin, kasi dalawang parts po to, nagpayo sa mga batang lalaki, no? Tsaka sa matiwasay na pamumuhay. Siguro po kasi Tata Bert, nung panahon nila, very pong mga lalaki, kaya siguro pinayuhan niya. Kasi kumbaga sila yung kumbaga may ang tinitignan nila noon na yung batang lalaki ay Ayun. magiging mas pag-asa yan Opo, sa kinabukasan parang sila kaysa yung- sa babae. Opo, kasi sila yung mga leader, magiging Oo, hari, oo. mga sundalo, yung mga nagtatrabaho. So, feeling ko kaya si Solomon, kailangan niya talagang pangunahan. Yun. Tapos po, ang maganda dito, ang dami po, magagandang sinabi, matiwasay na pamumuhay. Kung makikita mo, Tatapir, tag-uumpisa talaga siya sa lahat ng gagawin mo para sa Diyos. Kasi lahat ng sinasabing para sa Diyos na yun, hindi lang naman sa Kanya yun eh. Para yun sa pangkalahatan. Yun yung Pangalawa, lagi ka maging humble. Sabi ang Tagalog na yun. Lagi ka maging humble. Kahit anong yabang, kahit anong yaman nakuha mo na, gumanda ang buhay mo. Panatilihin mong yung paa mo ay nasa lupa. Tama ba ako? Yun. Tapos, pangatlo po, patuloy ka gumawa ng mabuti kahit nakikita mong maraming masasama. Kumbaga, kunwari, may nakita ka ba yung mayaman to, nainggit ka kasi. Pero yung pagkayaman niya, sa masamang paraan niya ginagawa. Yun yung sinasabi, huwag kang maiinggit sa mga ganun. Patuloy mo lang gawin yung mabuti kasi dadating naman yung panahon na i-bless ka ni Lord. Kailangan mo, kasi tinetest rin yung patience mo, tsaka yung faithfulness mo. Kung totoo ba talaga na siya yung naniniwala ka talaga sa kanya, sa mga milagro na pwede niyang ibigay. Lalo na, yun bilang tao, tsaka hindi to, no? Bilang tao kasi, isipin mo, may karunungan ka. Pero biglang dito sinabi na, namuo pala yung daigdig dahil sa karunungan ng Diyos. Dahil sa ginawa niya yun dahil sa kanyang karunungan. Ayun. So, dahil ginawa niya, hindi lang para sa sarili niya. Ginawa niya yun para sa atin. Ayan. Ang aking masasabi lang, no, may binanggit dito tungkol sa pag-aalay kay Yahweh. Di ba may binanggit yan na yung
yung pangunahing ani nila o yung tungkol sa hayop na pinakamagandang hayop ang inaalay nila kay Yahweh na ipinalulugod ni Yahweh noon. Yun ang practice noong una, nung panahon na ito. Sa ngayon niya nagkaroon ng pagbabago. At ang nagbago ang gumawa ng pagbabago mismo, si Kristo. Basta kay Kristo, ang pinakamagandang alay sa Kanya, yung gumawa ka ng mabuti, lalo't higit sa aban niyang kapatid. Yun ang pinupunto ng kanyang aral. Tama. Yun. Okay. Yun ang nabago ng naman Yes sa po. matatao. Opo. Kasi yun na po yung parang yung turo na mas simple at mas totoo. Mas simple at mas ano talaga. Tsaka, kung yun nga, magpaka-Kristo Tata Bert, kasi kung siya, sakripisyo yung ginawa niya, inalay niya yung Oo. buhay niya. Oo. Kumbaga, kung gusto natin maging Christ-like, hindi ka naman basta tutulong na hindi ka magsasakripisyo eh. Kasi kaya ka tutulong sa iba, kakalimutan mo yung sarili mo. So, galing mo talaga. Hindi, talagang natumpak mo po yung ano. Ayan. Oo, mga bata. Lalo na't may bata dito. Sana nakikinig. Ating director. Ayan po. Makinig mga batang nanonood. Ayan. Pakilakayan mo lang ng Ay, sorry, tatawag ko. Ayan po. Ang payo ng mga magulang. Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi. Kaya't aking mga katuruan, huwag mong isang tabi. Nung ako ay bata pa, nasa kupkup pa ni ama. Batang-bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, at putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ng lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama, huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan. Bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama, at hindi matahimik kapag nasa'y dinagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit, ang daan ng matuwid, parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay, pusikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo,
ay iukit ng mabuti at malalim, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Well, dito na naman yung payo ng magulang sa mga anak. Dahil, ang tawag nga ang unang teacher ng mga bata ay ang ina o ang magulang nila. Hindi magtuturo ng hindi maganda ang magulang. Kaya kung ano man ay tinuturo po sa mga bata, sundin lang po nila. Yan ang unang magiging ilaw nila sa daan ng kanilang tatahakin. And then, syempre pag marunong na, mag-aaral na sila, mag-aral mabuti. Kaya ka nga mag-aaral para malaman mo ang mga bagay-bagay na dapat mong matutunan na siyang magiging armas mo sa pagganap mo ng iyong buhay. Ganun po ang masasabi dito sa bagay na ito. May isi-share ka, Che? Sa akin naman po, though may mga magulang na masasabi natin tatapert hindi rin lumaki sa yung nakaaral ng mabuti, ay ng tama po, wala silang oportunidad para doon. Pero hanggat ano't pan, gumagawa pa rin sila ng paraan. Kahit di na para sa kanila, pero para sa mga anak nila. Kaya sa mga bata dyan, pasalamat po tayo at mga magulang ay pinalaki naman po tayo ng maayos. Ako po, hindi po pinalaki kasi hindi po lumaki. Hindi, kumbaga, balik din natin sa kanila minsan. At bilang magulang din naman, syempre, alamin din natin yung responsibilidad natin kasi may mga pangyayari minsan na nagkakamali din tayo at minsan baka nakukuha ng mga anak natin. Pwede naman natin sila kausapin maayos na, naku, tayo din, mag-sorry din kung may nagawa tayong masama kasi madadala nila yun So, i-explain lang natin. At syempre, ako tatapert, ang pinaka gusto kong turo talaga kay Sandra, yung pagdadasal talaga, yung i-treat mo si God na para kahit ano pwede mo sabihin sa Kanya, mag-thank you ka, mag-sorry ka. Yun yung sa akin po, kung kayo yung mga magulang, yun yung unang-unang pwede nyong ituro, yung lahat ng gagawin mo para sa Diyos at para sa ibang tao. Ayan po. Ayan po, chapter 5 na po tayo. Chapter 5. Ayan. Nakasurvive po kami ni Tata Bert dahil wala pong kantahan. Ayan po. Chapter 5. Babala laban sa pangangalunya. Aking anak, karunungay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Sa gayoy magagawa mo ang mabuting pagpapasya. At ang bawat sabihin mo'y kaalaman ang ibabadya. Pagkat labi ng haliparot ay sintamis nitong pulot, at ang kanyang mga halik kasiyahan nga ang dulot. Ngunit pagkatapos mong magpasasa sa alindog, hapdi, kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. Ang kanyang mga hakbang ay tungo sa kamatayan, daigdig ng mga patay ang landas na hahantungan. Pagkat di niya sinisiyasat daang patungo sa buhay, ang daan niya'y liko-liko, ni hindi niya ito nalalaman. Kaya nga aking anak, sa akin ay makinig, huwag lilimutin salita ng aking bibig. Lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. Baka dangal mo'y sirain at angkinin pa ng iba. Sa kamay ng masasama ay mamatay kang maaga. Ang yaman mo'y uubusin ng taong di mo kilala. Mga pinagpaguran mo makikinabang ay iba.
Kung magkagayon, wakas mo ay anong saklap? Walang matitira sa iyo kundi butot balat. Dito mo nga maiisip. Nangan kasi di ko pansin ang kanilang pagtutuwid. Puso ko ay nagmatigas. Sinunod ang aking hiling. Ang tinig ng aking guro ay hindi ko dininig. Sa kanilang katuruan, inilayo ang pakinig. At ngayon ay narito ang abakong kalagayan, isang kahihiyan sa ating lipunan. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal. At ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Kung ikay magkaanak sa babaeng di asawa, walang buting idudulot, manapa nga ay balisa. Anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan, upang hindi doon sa iba iasa ang iyong buhay. Kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay? Ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan. Mabait siya at mahinhin, babaeng kaakit-akit. Ligaya mo'y nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib. Sa ibang babae, huwag ka sanang paakit. Ni huwag mong papansinin, makamandag niyang halik. Ang paningin ni Yahweh sa tao'y di inaalis. Laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang. Siya ay magdurusa sa sariling kasalanan. Pagkat walang pagpipigil, siya ay mamamatay at dahil sa kamangmangan, hantungan niya'y sa libingan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan po. So, more pang-adult naman to Tata Bert dun sa mga may asawa o may mga karelasyon. So, sinasabi lang po dito talagang, kumbaga, in summary, mahalin mo. Di ba parang turo rin po ni Cristo. Kung mahal mo, hindi mo sasaktan, hindi mo lolokohin, at wala kang gagawing masama dahil mahal mo. So, ayun po lang sa akin, Tata Bert. Ikaw. Ganon din ang masasabi ko sa bagay na ito, no? At ang maidadagdag ko lang dito talaga, once na mag-asawa ka at tunay mo siyang mahal talaga, no? Gampanan mo ang pagiging asawa mo sa kanya. Ipakita mo yung iyong pagmamahal sa kanya. Gawin mo ang paraan upang matawag ka talagang asawa. At sa palagay ko naman ay magbubunga yan ng maganda. Magiging isang magandang pamilya ang inyong pagsasama. Yan lang aking masasabi sa bagay na yan. Okay po. Ayan po. So, sa akin po, Tata Bert, yung chapters 1 to 5, maganda pong umpisa na una, inintroduce po kung ano po, tungkol po sa anyong kawikaan dun sa chapter 1, no? Tsaka, inuna po talaga ni Solomon kung paano niya pinangaralan yung mga tao, mga bata po. Inuna niya po ang tungkol sa Diyos, na sa kanya nagmumula yung karunungan. Pangalawa, ang mga magulang. Dapat pakinggan ng mga kabataan ang pinapayo ng mga magulang. Pangatlo, gumawa ng mabuti. So, kumbaga, kung isa-summarize lang natin, patuloy lang tayong makinig sa mga binabasa natin na galing sa Diyos. Kasi syempre, hindi naman natin siya mapapakinggan na talagang literal, no? Pero, yung patuloy natin gawin yung tama, dun sa mga utos ng Diyos, na dun nga sa utos po ni Kristo, mahalin lang ang Diyos at ang kapwa. Doon lang po talaga mag-i-end ang lahat. Umpisa, gitna, huli. Yun lang po talagang kailangan natin gawin. Alam ko, baka paulit-ulit na po kami Tata Bert or minsan si Senyor, pero yan yung mga magandang pakinggan na kahit paulit-ulit. Kasi i-remind ka ng Diyos, nak, baka nakalimutan mo na ako. Nak, sarili mo na naman iniisip mo. Diba may mga ganun tayong wake-up call na may mga situations na it will really humble you. Ako for the past months, Tata Bert, yun yung natutunan ko na minsan, lagi mong iisipin na kaya nangyayari to is may purpose lahat. So, ako nagpapasalamat ako sa Diyos sa karunungan niyang bakit niya ginawa yung daigdig dahil sa karunungan niya. Pangalawa, yung karunungan na binigay niya sa atin na huwag natin ipansarili yung karunungan na meron tayo. Ipamahagi natin sa iba, gawa ng paggawa ng mabuti. Yun lamang po. Yan. Ang sa akin naman, talagang napakaganda at napakabuti ni Solomon, ni Haring Solomon,
dahil mas pinili niya ang wisdom Mm. over sa mga treasures Yes. na maano sa kanya. Tama rin siya dahil through that wisdom na isi-share niya yung mga magagandang kaalaman, magagandang turo sa mga tao mula sa mga bata hanggang sa mga malalaki na o matatanda. Yung mga turong iyan ang gagabay at wawasto sa daanang tinatahak ng mga taong ito na susubaybay sa mga payo at aral na bigay nitong mga kawikaan na nakontribute ni Solomon sa Biblia na mababasa ng marami at ikatututo ng marami ding babasa nito. Bilang po masasabi ko. Ganda. Thank you, Tata Bert. At mamaya po may online na prayer vigil po. Samahan niyo po kami at 10 p.m. So, malaking bagay po yung vigil sa mga pray over. So, patuloy niyo lang po gawin and send po kay Tata Bert. Makwento ko lang, Tata Bert, may pinapray over po ako ng nanay ng office mate ko. Nakanta akong magitin nung umpisa po tayo. So, nung pinapray over ko siya, may cancer po kasi siya sa ovary. Yes. Tapos, biglang pina-opera siya. Ayaw nga niya magpa-opera. Pero napilit na magpa-opera dahil yung mga anak ko ay gusto magpa-opera. Na kahit sabihin ko naman yung dito, pinipilin. So, hindi ko na pinakailaman yun. Anyway, dumating na po sa point na nagre-respond na lang siya sa sakit. Yun na lang. Tapos, pag ibang, kahit anong klase, wala. Tapos, tinakbo na siya sa ICU. Tapos, yun, yung pray-over, wag natin ilang yun. Kasi yung kahit mga ganong moments, okay na siya, Tata Bert. Wow, that's good. Ibang klase po talaga yung Diyos. So, thank you po. Hallelujah. Thank you po talaga sa lahat. At sa lahat ng pray over na mga sinisend nyo, basta in-encourage ko, patuloy nyo lang po yan kasi lahat po tayo tulong-tulong magdasal para sa isa't isa. Yes, Yun lang po. Bukas nga po pala, may gamutan. Pero bago yun, meron po tayong lecture na naman. At itutuloy lang po natin yung dating ginagawa dahil naging part na rin po ng healing session kasi yung lecture. Kaya kinakailangan ituloy po natin. Salamat po. Yes po. Thank you po. Thank you po sa lahat. Blessed healing po bukas. God bless po.